itong earth natin, which is feminine energy. Kaya we call it Mother Nature, si Mother Gaia. So, itong lakas ng araw, so magkikreate siya ng malakas na acidic radiation. Kaya ngayon, napakalakas na ng radiation sa araw na manggagaling sa araw. Kaya, pag sinabi mong acidic, so yung katawan mo, kaya kung yung body mo is very acidic, kasi hindi ka kumakain ng fruits and vegetables, so ibig sabihin very acidic yung body mo. So, kaya mas marami siyang mga ascension symptoms during itong energy shift. So, itong sobrang acidic sa araw, na which is malakas din ang radiation. So, ang purpose nito is para mag-change itong magnetosphere natin. So, kung makita nito, ito yung magnetosphere. Kaya yung sinasabi nila na great reset or yung great reset is tumutukoy yun sa reset nitong magnetosphere or yung magnetic field ng planet natin. Kasi before, nung sa old earth natin, so ito yung earth natin, di ba? Itong tumutukoy ito dito. Ito dito tayo mag-focus, ha, di ba? Ito may UV, magnetosphere. Kumbaga yan yung pinaka-layer sa taas ng planet Earth natin. So, itong magnetosphere na to dati, they are manipulated, this magnetosphere. Kaya nga, before, kung papansin nyo yung merong mga bansa na nagpapabuga sila ng mga chemtrails. So, yung chemtrails, yan yung parang, alam mo may mga dumadaan ng mga jet dyan, tapos nagpapaulan sila ng usok na parang cloud siya, pero mga ano yon, mga chemical, mga heavy metals. So pinapaulan nila para ma-cover para i-cover yung araw. Kasi nga para yung araw hindi siya makapasok dito sa earth plane. Kaya yun yung purpose, kaya sila nagpapabuga diyan ng mga chemical, yung mga chemtrails. Na topic natin yan before, 'di ba? Kung follower kayo dito. So para ma-shield itong araw kasi nga kung gaano kadami yung radiation na ma-absorb ng planet natin, so the more na mag-upgrade tayo. Kaya ang ginagawa nila dati, so nilalagyan nila ng mga chemical, nagpapa-spray sila para yung araw hindi makapenetrate dito. Kasi nga yung araw yun yung nagbibigay din ng life sa atin, di ba, sa lahat ng mga human being, ng mga living things. So yun yung magbibigay ng life dito sa atin, pati ng upgrade. Kaya ang ginagawa nila dati is pabuga sila ng pabuga ng mga chemtrails para maprotektahan ito, yung kumbaga manipulate nila. The magnetosphere is manipulated. Manipulate nila itong magnetosphere natin. Kasi itong magnetosphere natin, once na totally ma-absorb na yung radiation na galing dito sa araw, so ito yung magkikreate ng, kumbaga makikita mo dyan yung mga, wait lang. So may mga ano tayo dito. Meron akong, para hindi natin makalimutan. Ito. So meaning, itong magnetosphere na to, once na, di ba dati before manipulated ito. So once na itong magnetosphere na ito is mag-change siya at kumbaga ito ngayon kasi dahil sa lakas ng araw, so wala nang magagawa yung mga pinapabuga nila diyan, mga chemtrail. So wala nang magagawa yan, wala nang makakapigil sa mga kung ano yung mga ginagawa nilang manipulation, dahil yung mga nagmamanipulate ito is kagagawan din ito ng mga archon being, kumbaga yung mga dark forces. Yan, kaya yung mga scientists na part ng mga dark forces. So 'di ba? Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, kung follower kayo ng Infinite Divine, so marami ngayong mga scientists na namumroblema sila kung paano yung gagawin, kasi nga itong itong earth magnetic field natin is humihina, yung tinatawag na weakening. So itong magnetosphere humihina na yan. Nagkakaroon siya ng weakening dahil kapag hindi ito manipulate, di ba? Pero ngayon na humihina na ang magnetic field, ang magnetosphere ng planet natin. So ngayon mas makaka-penetrate na itong radiation ng araw para mag-upgrade tayo. So kailangan humina to. Kaya yung mga scientists
namumroblema sila ngayon, ay humina yung yung magnetosphere kasi nga magre-reverse yan. Once na humina yung magnetosphere, so magre-reverse yung axis ng natin, ng earth plane natin. Kasi nga depende sa tawag nito, sa magnetosphere, yung makikita natin na light spectrum. Yung light spectrum kasi itong kumbaga mga frequency fences nito. Dati merong dito kumbaga yung frequency diyan is naka-shield, nakakulong or minapulit nila. Kumbaga sarado yan. Sarado yung mga frequency na yan. Kaya nung nagkaroon ng awakening, ng Great Reset, what we call Great Reset, so itong shield na yan is humina yan siya. Yun yung purpose nun, yung kaya nagkaroon ng awakening. So humina yan. So ngayon, dahil nga sa humina to, so mas nakapenetrate yung energy ng araw na makapasok sa earth plane. Nagigets ninyo? Nakakasunod ba kayo? And then kapag nagkaroon ng weakening or humina yung magnetosphere, so ngayon, itong magnetosphere kasi ito yung kumukontrol kung how much electromagnetic spectrum or how much light spectrum yung makikita natin. So kumbaga yung mga limitation natin, so ma-open na yun. Kumbaga marami ng door, kaya ngayon 'di ba ang dami ng mga information kasi nga itong frequency fences na ginawa nila na minapulit is nabasag na yan, nawasak na yan. 'Di ba yung mga ginawa din ng mga, kaya ngayon pag hindi ka na naka-align sa New Earth, winawasak ng araw dahil sa lakas ng radiation. Winawasak niya yung mga kagagawa ng mga dark forces na hindi na naka-align dito sa kaya yung mga meron diyan yung balita na yung ginawa ni Elon Musk, 'di ba? Nawasak yun dahil yung sa lakas ng init or radiation. So yan. So itong magnetosphere, kinokontrol din niya kung ilang dimensional field, ano ba itong pumasok ito? Yung itong magnetosphere din natin, yung magkocontrol kung ilang dimensional field yung makikita natin. Kumbaga yung kumbaga yung lenses mo, when it comes to your third eye, yung lenses mo is mag-iiba yung mga perception. Kaya 'di ba ngayon yung mga old beliefs natin about sa religion, so marami nang lumalabas sa religion, marami nang nabubunyag na yung illusion dahil nga sa ito, nag-weakening na to, and then yung radiation from the sunlight, na which is dadaan to dito sa gamma rays, di ba? Itong mga gamma rays, ito yung mga para siya mga light codes. Ito yung mga light codes yan, kaya di ba parang may mga music diyan na which is yung tinatawag din na tonal waves. Ano ba yung sinulat ko dito? Sound tonal codes. Kaya may mga codes yan, sinulat ko para hindi ko makalimutan. So, parang may mga music. Sound tonal codes, and then yung mga light codes. So yung araw nagbibigay yan ng mga light codes sa atin. Kumbaga, binibigyan niya yung mga information, mga light codes. Na which is, ito mga light codes na to is very feminine energy. Kaya yung parang alam mo yung light codes na kaya kung makikinig ka, parang maririnig mo yung mga codes na parang yung mga angel singing, parang ganun, mga codes yun. Kasi nga we are living in a light and sound universe, di ba? So yan yung binibigay sa atin ngayon ng araw. Nagbibigay siya ng mga light codes, yung mga light codes sa mga 111, 2223. So for the activation yon, yung mga light codes na yan para ma-activate itong earth plane natin at saka itong DNA natin. So ngayon di nawasak na to, no, umahina na itong tawag nito, magnetosphere or magnetic field natin. So ngayon it allows the radiation na pumasok dito. Kaya dito meron tayong makikita na mga magnetic lines. So when it comes to magnetic lines, kung titingnan mo yung earth natin is parang ganito, mga magnetic lines yan na yan, parang toroidal field ng planet natin. So itong mga light codes, itong galing sa araw, so ito yung pumapasok dito. Kumbaga nagkakaroon ng filtration papunta sa inner core. Sa inner core. Kasi nga itong inner core to, diyan nanggagaling yung magnetic field. Diyan yung nakikreate ng magnetic field. Diba yung iron na which is yan nakikreate ng magnetic field. So, pupunta siya dito sa inner core natin, and then pag na-absorb siya, so dito mangyayari yung parang ito yung pinaka-computer data natin. Ito yung pinaka-center
ng pag-upgrade natin. So, pag na-absorb siya ng inner core natin, so magki-create siya ng mga heat sa ilalim. Kaya ngayon napapansin nyo na dito mangyayari yung parang ito yung pinaka-computer data natin. Ito yung pinaka-center ng pag-upgrade natin. So, pag na-absorb siya ng inner core natin, so magki-create siya ng mga heat sa ilalim. Kaya ngayon napapansin nyo na pati yung, di ba, para tayong para tayo nasa gitna ng para tayo nasa kaldero na alam mo yung para tayong niluluto, di ba? Pag yung tindi ng araw na para tayo nasa bonfire, tapos yung singaw sa ilalim, di ba? Na para tayo niluluto, para tayo nasa loob ng kaldero na niluluto tayo, ang init ng singaw. Kasi nga itong na-absorb ng earth natin galing sa araw, so magki-create siya ng heat. Ngayon, pag nag-create siya ng heat, so diyan naman magkakaroon ng mga changes. Kaya 'di ba mayroong mga volcanic eruption, mga kung ano yung mga nature events, mga natural events, mga 'di ba? Kasi gawa yan ng nagpa-purge na ngayon si Mama Gaia. Nagpa-purge na siya ng mga kung ano yung mga trauma. Yung mga trauma natin about sa mga negative energy. So, yun yung pinapurge ngayon ni Mother Gaia. So, nilalabas na yung mga tawag nito, yung mga negative energy. Parang tayo, di ba, nagdi-detox din tayo. So, yung mga body natin, so nagkakaroon tayo ng mga tawag nito, ng mga symptoms. So, ganun din yun. Si Mother Gaia, ganun din siya kasi pare-pareho tayo na kung ano yung nangyari kay Mother Gaia. So, ganun din yung nangyayari sa body natin. So, kaya, itong nagkakaroon ng mga volcanic eruption kasi yung itong ilalim ng plate natin, ng earth plate natin, so nagkakaroon siya ng mga tawag dito, ng mga aligning. Kumbaga dati kasi hindi tayo naka-align. Kumbaga disconnected tayo dito when it comes to magnetic field. So ibig sabihin ngayon, bumabalik tayo sa alignment. Kasi dati nung manipulated ito, hindi tayo naka-align. Kaya sabi ko dati na dati 'di ba marami nagsabi sa akin na I am crazy kasi nga yung God connection mo magsisimula lang sa 5D at yung 3D wala kang God connection doon, which is more on God Father worship. Itong pag-upgrade ng Divine Feminine ni Mother Gaia, so diyan pa lang magsisimula yung God connection natin. Kaya itong planet natin ngayon na nag-create siya ng maraming heat, 'di ba? So nagkakaroon siya ng mga at the same time yung magnetic field natin is nagkakaroon ng reverse. Kaya yan din yung reason kung bakit yung ibang mga animals, yung ibang mga insects, so para silang nalilito kung saan sila pupunta. Yung mga, alam nyo yun, dati sabi nyo na may mga butterfly na napunta sa Manila na galing sa province, and then yung mga bees, yung mga ano ba yan, merong mga yung mga swan, ano ba yan, hindi siya swan, mga flamingo na nag-iiba-iba sila ng destination. Kasi nga yung mga ganyan, yung mga bees, yung mga yung actually, lumilipad sila hindi dahil sa pakpak nila, kundi dahil sa frequency and vibration. Ngayon, let's say yung bees, actually, kaya sila nakakalipad, hindi yun dahil sa pakpak nila, kundi dahil sa vibration. At the same time, dahil doon sa, ang mga animal, ang mga ibon kasi, para silang pinapalipad na through remote control. Through remote control sila. Kumbaga, they are programmed. So, let's say, yung magnetic field kapag nagbago, so ngayon parang mawawala rin sa alignment, hindi nila alam kung saan sila lilipas, saan sila pupunta. Kumbaga nawawala sila ng destination. Parang sa 'di ba? Parang sa tawag dito, sa train, sa bus, 'di ba? May mga destination yan kung saan pupunta. Kumbaga program na 'yon kung saan sila pupunta. So ganun din yung mga insect, ganun din yung mga ibon, yung mga lumilipad. Actually, kaya sila nakakalipad dahil yon sa parang merong mga unseen na naka-remote control sila kung saan sila pupunta. So the more na nag-change yung magnetic field natin, so kung natin nasa 3D hindi tayo, wala tayo sa alignment, di ba? So kapag nag-change yung magnetosphere natin at nag-change ng rotation, so from, di ba sabi ko sa inyo, from patriarchy, so magiging matriarchy, more on feminine aspect ni kumbaga higher consciousness ni Mother Gaia. So ngayon, pag nag-change yan, yung diyan madidetermine yung natin, yung pag-upgrade natin. Kumbaga, how much light we receive, how much light code we receive sa planet Earth. So, the more din na mag-upgrade din tayo. Ganun siya mag-work. So,
ito, nakaka-receive tayo ng mga light codes, diba? Kaya lang, itong araw, napakalakas ng radiation niya. Kaya, sa atin din, ang effect niya sa radiation sa atin, so magkakaroon ka ng, diba, napapansin sa mga babae, nagkakaroon tayo ng hair loss. Yung mga buhok natin, diba, parang pag naligo tayo, ang daming mga nalalaga sa buhok natin dahil sa lakas ng radiation. Kaya yung body natin, sinasabi ko sa inyo na kailangan yung body natin alkalize natin. Kailangan more on alkaline. Kasi nga itong tawag nito araw is sobrang lakas ng acidic niya. Kaya yung body mo kung acidic rin, so diyan ka magkakaroon ng tawag nito ng mga symptoms, ng mga ascension symptoms. And then once na naging alkalize yung body mo, so mas madali mo ring mapa-flash out tsaka madidetox yung body mo. At the same time, mas marami kang light codes na marireceive. So yan yun, kaya sinasabi ko sa inyo na kung maari mag-fasting tayo. Kung hindi nyo makaya mag-fasting, eat more hydration, more hydrated. Kumbaga i-hydrate yung body natin. Kailangan more on hydration kasi nga itong acidic radiation, so nagki-create siya ng dehydration sa katawan natin, di ba? So kailangan ang gawin mo is para makasabay ka sa pag-apo nito is i-hydrate mo yung body mo. So ngayon, how much light we receive and how much light codes we receive dito. So the more na mas mag-upgrade tayo yung DNA natin, tapos yung mga plants, yung mga animals. So lahat yan mag-upgrade tayo. So lahat tayo makaka-benefit dito. Kaya nga tayo, bilang isang, kumbaga kayo, kung aware na kayo, so kailangan nating maging, as an individual, kailangan maging aware ka sa pag-detox, sa purify ng body mo. Kasi the more na detox mo yung sarili mo, nakakatulong ka rin kay Mother Gaia. And then, kung may time kayo is grounding. And then, kumonek tayo sa mga puno. Kasi nga doon mariregulate yung ating nervous system. Dahil depende sa nervous system mo, yung electricity na maano din natin. Nasa nervous system mo yung sikreto para lumakas yung pinaka-satellite mo, yung pinaka-antena mo. Nasa nervous system yun. Kaya ngayon sa TikTok, makikita nyo na maraming nag-share about how to regulate your nervous system. Kasi nga, yung nervous system mo is, yan yung yan yung yung mga fascia mo, yan yung nag-hold ng mga light. Kaya, when it comes to light body, so, tumutuko yan kung how much you regulate your nervous system na connected dito sa mo rin, ito yung kidney mo, 'di ba? So ito yung adrenal glands mo. Kaya ito ngayon, ito kaya sinulat ko dito yung adrenal glands at saka yung iyong kidney kasi ito yung part ng tawag dito ng ating ng glands na ito yung dapat mong alagaan ngayon, i-take care mo like a baby. So we need to take care of this like a baby kasi nga ito yung sobrang ngayon na overdrive. Dahil itong kidney sa atin, ito yung nagpa-flush out ng mga toxins, yung mga waste, yung mga cellular memory natin from our ancestor na alam mo yung sa mga generational trauma natin. So, we need to hydrate our body. So, yan yun, yung hair. Kaya ngayon, huwag na kayo magtaka kung bakit nalalagas yung mga buhok natin dahil yan sa malakas na radiation na galing sa araw. Kaya kailangan mo talagang i-energize yung body natin. And we need electricity from food or fruits. Number one yung fruits. So, para ma-recharge ng electricity. Kasi dati, we are living in a dead light. Nung sarado pa to, nung may mga fences pa yan, kaya nung nag-open, diba, yan na yung makita mong 1111, 222, yan na yung mga light codes. Dahil nung sarado pa to, so ibig sabihin, we are living in a dead light earth plane. Pero ngayon, when it comes to pure light and pure electricity, so tumutuko yan sa kung gaano ka-healthy yung nervous system mo na which is kumukonek dito sa yung adrenal glands mo. Yan yung nagki-create ng ating mga neurotransmitter, ng ating hormones at ng ating neurotransmitter na kumukonek rin sa brain mo. And then yan yung pinaka nagsisignal sa nagiging parang kumbaga satellite mo o antenna mo. So, dumidilim na. Teka lang, natin paano ba ito liliwanag? Parang humina yung niya. Wait lang, ha? Madilim na talaga. So, i-open natin yung ilaw dito. Lipat tayo dito. Ano oras na ba?
Pag hindi tayo natapos ngayon, so i-continue natin to. I-ano natin to. So, sino yung nakaka-relate sa ano natin dito, sa topic natin ngayon? Ano ba ito napindot ko? Dito. So, tatapos natin to and i-ano, malapit na tayong matapos. I-continue sa lang natin pag ano. So, mamaya, i-screenshot ko to para mas maano nyo rin, matawag nito. So, ngayon, depende sa ma-absorb natin, no? So, the more na hihina yung, yung magnetic field, di ba? Yung mga scientists, nag-aral sila ng ilang taon, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin sila. Pero, ngayon na humihina yung magnetic field, natataranta sila, di ba? Which is tayo, wala naman tayong pinag-aralan, di ba? Tulad sa akin, undergraduate ako, high school lang yung naabot ko. Elementary lang yung naabot ko. Di ba, wala naman tayong mga papel na hinahawakan na graduate tayo, pero iba yung knowledge at saka yung iba yung wisdom na galing sa source kay God. Kasi nga ibibigay sa iyo yung tamang instruction, di ba? Kasi pag na-awaken ka na at nakakonek ka sa source, so ikaw na yung scientist ng sarili mo, ikaw na yung engineer ng sarili mo, ikaw na yung doctor ng sarili mo. So ngayon, nag-upgrade tayo in a subatomic level. Kasi nga, depende sa ma-absorb natin na light codes galing sa araw. Kaya lang, ang araw ngayon is sobrang acidic. Kaya yung mga, mapansin niyo, di ba, ang daming mga tawag nito, nagkakaroon ng cyst, nagkakaroon ng tumor. Kasi dahil yan sa mga acidic foods na kinakain natin, lalo na kung mahilig kayo sa meat. Kaya nga, ngayon, ito yung time na kung gusto mo talagang ma-upgrade ka, ma-speed up yung pag-upgrade mo. So, get more electricity. Or kumunik kayo, tumabi kayo sa puno. Yung, yan nga, di ba, ang dami ngayon sa TikTok na nag-share about sa regulate your nervous system. Kasi nga, next time, i-detail ko yan kung paano i-regulate yung nervous system ninyo pag may time na. So, ngayon, nawasak na yung ibang dito, no, weakening na. So, magre-reverse yung natin, yung planet natin. Kaya yung mga lumilipad-lipad yan, minsan, parang hindi nila alam kung saan sila lilipad. Kasi nga, kumbaga, parang pinapatakbo sila ng remote control na hindi nila alam. So, may nagpapalipad dyan, hindi sila lumilipad dahil sa pakpak nila, kundi dahil sa frequency and vibration din. So, ngayon, itong planet natin, di ba, parang ang singaw niya, mainit din. Kasi nga, yung mga tectonic plates niya, which is dati, na out of alignment tayo. So ngayon, nire-realign ngayon nito. So nagkakaroon si Mother Gaia ng realignment. Kumbaga, bumabalik tayo sa higher frequency resonance natin. So nagkakaroon tayo nandun tayo sa alignment sa source para mas makakonect tayo. And at the same time, itong inner core natin, yung mga crystal dyan na natutulog before, which is na nung minapulit itong magnetic field natin is marami dyan mga crystal na natutulog. Pero ngayon, meron ding mga scientists na nakadiscover na itong inner core natin is nagkakaroon na ng awakening ng mga crystal. Kaya sinabi ko sa inyo nung nakaraan na crystal is popping anywhere. So, magkakaroon ng crystal yan. And then, itong grid ng Earth natin is magkakaroon niya ng once na nag-operate si Mother Gaia. So, magkakaroon siya ng mga grid niya nagkakaroon ng mga crystal. So, yun. At same din sa'yo. Kasi nga, once na nag-operate si Mother Gaia, so nag-operate tayo into a crystalline body. So, ganun yun. Ganun siya mag-work. And then, nung nakaraan din merong nagtatanong sa akin, 'di ba, kung bakit ngayon maraming hina-harvest, maraming namamatay o kaya yung mga accident na bigla-biglaan tapos sila hina-harvest na kasi nga ngayon itong planet natin habang nag-change siya ng rotation, habang nag-change ng rotation ang magnetic field, habang humina at nag-change ng rotation, so bumabalik tayo sa alignment axis. And at the same time, dahil yan sa mga jerks, or yung tinawag na geomagnetic jerks, kumbaga may mga parang nag-jerk. Dati kasi, di ba, alam natin yung when it comes to jerk, yung mga sumasayaw ng mga jerk, di ba? Yung mga kumikembot-kembot. Pero ito, when it comes to upgrade, so yung planet natin, kapag kumbaga binabago niya yung bumabalik sa alignment,
So yung mga tectonic plates, may mga nagbabago at the same time, so nagkakaroon ng mga jerks. So kaya ngayon, may mapapansin nyo yung iba, minsan naglalakad ka lang, bila kang naumpog, or kaya minsan naglalakad ka lang dyan, bila kang nahulog sa imbornal, na hindi mo inaasahan, yung iba nagmumotor, bila silang mababangga. Kasi nga dahil yung sa mga jerks, na which is, nangyayari din yun sa body mo. Kaya ngayon, yung mga jerks na yan, so yan yung purpose yan is para mabalik tayo sa alignment. Kaya nga napaka-importante ngayon na mag-care ka sa health mo kung ayaw mo na isa ka doon sa mga tawag dito. Ma-harvest. And at the same time, 'di ba, yung iba takot sila bakit may mga lindol, bakit may mga ganito, yung mga bulkan. So takot sila, 'di ba, yung mga scientists takot sila kung bakit na humina yung weakening kasi nga pag humina yung magnetic field, so magkakaroon yan ng mga effects sa internet natin. Pero once na nag-upgrade ng planet natin, so itong kinreate ng mga archons ng mga negative forces na kumbaga fake na magnetic field. So next time once na nag-upgrade si Mother Gaia, ang pinaka-magnetic pang-channel natin sa source is yung mga crystal na. Nagets ninyo? Kaya yung crystal, 'di ba, kahit sa mga radyo may mga crystal kasi yun yung ginamit for programming. Yung brain natin, yung third eye mo, yung pineal gland mo, there is a crystal sa pineal gland mo. Kasi yan yung communication mo para direct sa source. Kaya once na nag-care ka sa health mo, and then you upgrade your crystalline body, so si Mother Gaia, di ba, mag-activate yung maraming crystal dyan, and the same time, ikaw din, mag-activate din yung crystalline body mo. So, hindi na natin kailangan yung magnetic field na fake, na imitation, na ginawa sa atin ng mga dark forces. Hindi natin yung nakailangan. Kasi ang magkikreate na ng pinaka-pang-channel mo dyan, pang-channeling mo, is yung mga crystal na which is na galing sa body mo. Kasi meron ka ng direct connection sa source. At the same time, si Mother Gaia, meron na rin siyang, marami na rin mga crystal na kaya, di ba, mapansin nyo yung pyramid, kung sino yung mga nakababa sa pyramid, yung ilalim ng pyramid, yun actually crystal yun. Yun yung mga nagbibigay ng pang-channel, direct sa source. Kaya yung titawag ko na the crystal is popping everywhere, kasi nga nagkakaroon ng mga crystal awakening. Nagigets ninyo? So, kapag naghumina yung magnetic field ng planet, sa yung tawag nito, yung kinreate nila na imitation na magnetic field, so yan yung kumbaga mag-ooperate na tayo through crystal na. Kaya yung body mo kailangan mo na i-activate to become a crystalline body. So we need tawag ito. Kaya isasabi lang na Great Reset, ito yung reset na tumutukoy sa magnetic field ng planet natin. Na yung magnetic field mo, na kumukonect din sa heart mo, na merong pinakamalakas na electromagnetic field, yung heart natin. In the same time, kapag yung heart mo is open na, nagbabibrate ka na sa love, di ba? And then at the same time, yung brain mo is, tawag nito, synchronized niya, yung left brain mo, tsaka yung right brain mo, na which is yung right brain mo, ito yung connection sa spirit world, sa sa creativity mo, yung intuition mo. So mas magiging creative ka na. So hindi ka na magiging slave doon sa matrix kasi nga mas napapagana mo na yung creative energy mo. So ano pa ba yung mga ko dito? Yun, number 1, kayo, alkalize your body. So yun yung purpose ng ko sa inyo. And then ngayon, hindi na natin matatakal dito yung about dito sa itong sa kinis sa adrenal glands natin. Pero kanina nasabi ko yung mga dapat yung tandaan. So, we will continue this live, this topic. Tomorrow kung may time ako, so maybe we will continue this. Kung ano yung mga connection pa sa'yo para ma-upgrade mo. Itong, pati yung sa natin, pati yung sa tawag nito, yung pag-regulate ng ating nervous system. Kaya yung kung mahilig rin kayo sa kape, kapag mahilig kayo sa kape, yung alam nyo ba yung kape na it is already, tawag nito, hybridized na yan ng mga archons. Kaya nga, di ba? Kung mahilig kayo pumunta ng Starbucks or kahit sabihin ng mga instant coffee, kung kape kayo ng kape, para ninyong binuhusan ng kape yung adrenal glands. Kaya yung adrenal glands natin, pag hindi na yan nagpa-function, so magiging numb ka na kasi nga wala ka ng connection eh. Mahina yung pinaka-antena mo, yung pinaka-radar mo.
hindi ka nakakapag-create ng mga tamang hormones at saka ng ng neurotransmitter. Kaya yung kape, kinreate din yan ng mga archons, in-hybridize nila para, 'di ba, karamihan sa mga pupunta sa matrix, yung mga, let's say, kung nagtrabaho kayo sa mga yung mga pang-overnight na yung sa hybridize nila para, 'di ba, karamihan sa mga pupunta sa matrix, yung mga, let's say, kung nagtrabaho kayo sa mga yung mga pang-overnight na yung sa communication, ano ba yan? 'Di ba, pag kayo, yung nagtatrabaho kayo sa ganyan, 'di ba, kape kayo ng kape para magising kayo na without knowing na para maging slave tayo sa matrix. Kaya pinapainom kayo pinapainom ng kape. Alam niyo yung time na hindi pa ako awaken, sa call center pala. Nung hindi pa ako awaken, ang almusal ko sa umaga, kape at saka yung asukal na may tinapay, mga butter, mga ganyan. Kaya sobrang toxic ko dati. Hanggang sa binigyan ako ng sakit at humina itong adrenal glands ko, pati itong kidneys ko. Kasi itong part na to, which is pati yung reproductive yung reproductive glands mo. Kumbaga ito yung mga part ng glands natin na maraming harvesting diyan, pati yung, 'di ba, nakikreate ng gera kasi nga para magkaroon ka ng fear. Tumutukoy din niya sa adrenal glands mo saka yung sa kidney mo. Yung fear na, let's say, nakakatakot naman kasi may mga gera ganito ganyan. So yung kidneys mo yan, tumutukoy sa kidneys mo lahat ng mga fear. Kung let's say marami kang fear, nagwo-worry ka sa anak mo, nagwo-worry ka sa pera, kung saan-saan, nagwo-worry ka sa kung ano-ano, mga worry. Tumutukoy yan dito sa kidneys mo. Ibig sabihin, meron kang, yung kidneys mo ay hindi healthy. So kailangan mag-focus sa kidneys mo kasi ito kaya yung part yan when it comes to chakra, part yan ng sacral chakra mo na ito yung maraming harvesting dyan na ito yung mahirap i-unlock. Kasi nga maraming dito, pati yung creative energy mo, kaya hindi ka makapag-create kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Dahil yan dito sa dalawang kaya kailangan mag-focus tayo dito. So next time ulit, pag kasi madilim na, so magpo-focus tayo dito. Ngayon alam niyo na, so review natin. So ito nandito tayo, ito si Mother Gaia nag-upgrade na siya. And depende sa ma-absorb natin ng mga light codes galing sa araw, yung pag-upgrade natin, yung pag-upgrade ni Mother Gaia. So ito mga light codes yan. So mamaya i-screenshot ko ito para ninyo para ma-review nyo din. Kasi mas madaliin nyo siyang pag nakikita nyo sa picture, sa image. So ngayon, dahil nga sa napakalakas ng, pag sinabi mo kasing acidic, kumbaga it breaks structure. Kumbaga part siya ng alchemy process. Kumbaga tinatransform niya. Kaya, 'di ba, pag nagluluto ka, gumagamit ka ng apoy. Kasi nga yung negative na transform mo into positive. Yung mga toxic, yung mga parasite, pinapatay mo. So yun yung part ng acidic radiation. Parang yung body mo din, 'di ba? Yung body natin is we are totally alkaline in nature yung body natin. Pero kung meron mang part na acidic, is yun yung stomach natin. Kasi nga para i-breakdown niya yung mga toxins, yung mga mamatika na pagkain. So yun yung purpose nun. So ngayon, depende dito, the more na humina itong so kailangan talaga para sa atin yan, good news yan na humina yung yung magnetic field ng planet. Pero sa mga professional, do sa may mga pinag-aralan, sa may maraming mga certificate, so sa mga tawag nito, sa mga scientists na problema sila diyan kasi nga makaka-affect yan sa internet natin, sa lahat-lahat. Pero di nila alam na kapag nag-upgrade na tayo, so yung mga crystal na yun yung magiging natin, yung magiging pang-channel natin direct sa source, di ba? So yan, depende, kaya ngayon magpapaaral tayo, depende yung ma-absorb natin dito para mag-upgrade yung planet natin. And at the same time, pag nag-upgrade si Mother Gaia, lahat tayo mag-upgrade tayo in yung DNA natin. Kumbaga yung DNA natin na which is yung dead light, di ba? Kaya tayo 666, part tayo ng 666 na which is 6 electrons, 6 neurons, 6 protons na which is dead light yun. Wala siyang ganun kakayahan, hindi ganun kalakas yung capacity niya para mag-create ng pure energy. Pero ngayon, once na nag-upgrade tayo, so mag-create tayo ng yung 6 electrons, 6 protons, yung 666 natin magiging 14 na yan. It becomes 14 electrons, 14 neurons, and 14 protons. So, ibig sabihin, mas na siya, kumbaga mas ma-upgrade mo yung light body mo.
Kasi nga, mas, ano ka na mas capable ka na mag-absorb ng ganon kataas na electricity. So, yan yung nangyayaring Great Reset na lahat sila is nagpapanik. Pero tayo, we have the instruction set. So, alam na natin, we are here for the ride, for the new earth, di ba? Para tayo na doon sa isang, para sa isang roller coaster na, oh my goodness! Mag tayo, tawag ito. Kumbaga, mag-ready tayo sa mga jerk ng planet, di ba? Yung nag-jerk ngayon. Kaya, yung, mapasin nyo rin, pag natutulog kayo, misa pag natutulog kayo na, kapag ganyan ako palagi, kaya pag magkatabi kami ni Daddy, ng Twin Flames ko, kapag natutulog kami, para ako may epilepsy. Alam mo yung, pag, let's say, alam mo sa baby din, kapag nasa ka na, yung napasarap na yung tulog mo, yung parang bagsak na yung mo, diba, yung diwa mo. Tapos bila kang magdi-jerk, gaganon ka. Gaganyan, parang manginginig. Kasi nga yun, ganun din yung planet natin, nagdi-jerk siya. Dahil yun para ma-arrange yung mga tectonic plates. So, kapag nandoon ka sa level na yun, kapag na-experience mo yun na para ka nagdi-jerk yung katawan mo, ibig sabihin nun na yung mga nervous system mo is nagkakaroon din ng repair. Okay? Nagkakaroon ng repair yung nervous system mo. Yan yun. Kaya nagkakaroon ka ng mga jerk sa katawan mo. Kumbaga nagkakaroon siya ng repair sa kumbaga it repairs itself. So that is a good sign. Dati nag-ano pa ako yan dati, sabi ko para ako may epilepsy. Pero yun yung meaning no, kaya nagkakaroon tayo ng mga jerks. Kasi yung nagkakaroon ka ng mga tawag nito, ng yung mga energy circuit mo nagkakaroon ng repair, ng rewiring. So yun, mamaya, so madilim na at mamalingki na tayo. So i-screenshot ko ito ng malinaw na makikita ninyo. Tapos bukas pag may time, i-continuous natin to para malaman natin itong ating mga kung paano i-take care. Sabi nila, tawag nito, kahit hindi ka na mag-care sa pagkain mo kasi itong physical body mo is lang naman to, illusion. Pero tayo, habang nandito tayo sa planet Earth, kumbaga, we are creating in a two worlds. Kumbaga, nandito ka sa center, ito yung physical, ito yung spiritual, di ba? Nandito ka sa gitna. So, we are creating in the same world, sa physical at saka sa spiritual. Kaya, dito sa mundo, hindi mo trabaho na pagsilbihan yung religion, hindi mo talaga trabaho na pagsilbihan yung society. Ang trabaho mo is to know yourself, to know thyself. Kasi meron tayong mga God blueprint na kailangan mong, it is your responsibility how to take care of your God's temple. Para magkaroon tayo ng upgrades. Para the more na mas marami tayong light codes na marireceive, okay? So, thank you so much mga Earth Angel. Next time ulit, tomorrow, maybe makabagan tayo, maikundi natin to. Sino yung mga may na-learn ngayon sa natin? May na-learn sa topic natin? Very powerful ang nito. Wala pa ako nakikita na nag-explain nito sa natin, dito sa, tawag dito sa TikTok or sa YouTube. And then yun nga, nung time na, nagkaroon ako ng remote viewing. Kaya di ba nakikita nyo yung sa China, marami ngayon mga naglalagay sila ng yung atit nila ginagawa nilang kulay blue. Kasi tumutukoy din yung earth core natin is nagiging blue na. Kasi di ba sabi ko sa inyo, yung third dimension, yun yung red zone. Now which is yung lava, yung molten lava ng earth natin is red. Nagigets nyo? Nakokonek-connect nyo yung dots? Di ba? Kaya dati, yung sabi nila na crazy ako, baka sasabi ko na yung third dimension is red zone. And then yung 5D, yun na yung starting ng blue zone. Kasi yan na yun, yung molten lava, yung earth ko natin is magiging blue na siya. Kasi pag sinabi mong blue, ano ba yung meaning ng blue? Tumutukoy yan sa throat chakra mo at saka sa iyong third eye. Ano ba yung color ng third eye, di ba? Which is yung mga higher color. When it comes to chakra, blue, dark blue, violet. So isabihin, umaakit na tayo sa higher dimensional field. Kaya nakikita na natin yung higher dimension. At marami na ngayong mga tawag nito, mga information. Pero hindi lahat ng information, although ang science, I also believe in science, pero hindi lahat ina-absorb ko. Kung ano yung naka-align na, kung ano yung ng intuition ko at naka-align sa akin, so yun yung ina-absorb ko. Kahit sa mga naki-share sa TikTok ng mga about spiritual, hindi mo lahat dapat i-absorb. Yung kailangan magkaroon ka rin ng discernment kung ano yung mga naka-align din sa'yo.
So ako kasi when it comes to information, alam kong i-determine kung from source yon or from matrix entities or from aliens. So alam ko siyang itawag nito. Depende doon sa level ng information. So thank you mga Archangel. Hopefully na meron tayong na-learn sa natin ngayon, sa transmission natin.